pwede. Talagang galit ang tao, kaya kailangan gumalaw sila. Otherwise, gaya ng sinabi ko, pag hindi po kayo gumalaw, Mr. President, believe me, there will be a regime change. In whatever form it will take, there will be. If you do not do your thing as president, listen to your closest friend. Alam mo na yung pinakamalapit ng kaibigan. 2 weeks ago, pinagsabihan siya. Pinagpayuhan siya. Kababata niya, kaibigan niya, confident niya. Sabi niya, Bongit, gawin mo ang dapat mong gawin bilang presidente ng bansa. Kasi pag hindi ka gumalaw, baka sa Disyembre, wala ka na sa Malacanang. In other words, this friend of his so concerned. He knows what is happening on the ground. Alam niya, nararamdaman niya ang galit ng taong bayan. Kaya, concerned siya sa kanyang kaibigan. Gawin mo na. Diba sinabi ko na nga, ano investigation? Tapos na yung investigation, alam na natin kung sino. Ang problema, hindi, hanggang ngayon wala kayong pinapayal na kaso. Ayaw yung kasi lang, Saldico. Ayaw yung tawagin si Martin Romualdez, madali sabi, you're covering up for them. Kaya lalo nagagalit ang tao. Kaya useless lahat yung mga nakikita natin investigation. Cover up lahat yan. Ano mo, the last few days, kasi, pumanaw yung aking kapatid na si Dolores Nelo Rimonte. Kaya ilang araw kami nandun sa St. Peter Chapel. Kaya nandun lang kami. At gusto kong pasalamatan sana, Hana, yung mga nakiramay, padala ng maraming bulaklak at ng kung ano-ano pa. And I would like to specifically mention their names, beginning with Senator Bongo, si Mayor Joy Belmonte, si Presidente Gloria Macapagal Arroyo, si Senador William Gatchalian, Secretary Jerry Acosar, si VP Daisara Duterte, ganon din po yung ating mga personal na mga kaibigan, si Ruby, Chua and Sunny, si Victor and Brenda Ngo, si Ruthie Ngo, si Evelyn Yang, si Dana, meron din si Billy James Renacia, si Orly Francisco and Barbie, saka yung travel agency. Siya yung travel agency namin nung tayo pumunta sa The Hague. Yan din yung mga abogado, mga klase ng ating pamangkin center ni Arya Remonte. At marami pang iba. Ganun din sa inyo, yung mga taga-SMNI at lahat pa ng mga kaibigan natin sa media. Nakakatuwa dahil ang dami talagang nakiramay. Tuwa yung aking kapatid. Kasi whether you like it or not, nagpakita sa amin. Nagpakita siya dun sa loob ng chapel. Siyempre, siya kami lahat. Pero siyempre, hindi nila kami umimik. Natuwa na lang kami. Proportion na yan. Tayo dyan. Batay dun sa desisyon ng International Criminal Court sa inihain na pag-challenge sa jurisdiction nila. Mukhang ang ipinunto nitong defense team ay yung paghain nila ng preliminary investigation o pagsimula ng investigation nila. 2 taon makalipas yung pag-aklas ng bansa sa ICC. At sinasabi po natin doon na yung kanilang katwiran, kasi sinasabi ng defense team, wala na kayong kapangyarihan o jurisdiction sa amin. Sapagkat sa ilalim ng Rome Statute, kailangan, kung gusto niyo magkaroon pa ng jurisdiction sa aming mga umaklas sa bansa, kailangan maghain ka o magsimula kayo ng formal na investigation sa demanda.
ng akusado sa loob ng 1 taon matapos maging epektibo yung withdrawal. Pero ang ginawa ninyo, sabi ng defense team, kayo ay lumampas 2 taon. Actually, yung teorya ng defense team, if you will notice, yun ang matagal na natin para na nga tayo silang plaka. Yun ang palagi natin sinasabi noon. So, yun ang sinasabi nila. Sabi naman ng ICC, hindi, kasi nagsimula kami bago pa kayo umaklas. Nag-imbestiga na kami. Kung matatandaan mo, nagkaroon pa ng ng palitan ng mga naratibo sa pagitan ng gobyerno at ng ICC. Kasi nung pumasok sila, di ba, nagkaroon ng mga submission na demanda. Pagkatapos, pumasok na ICC. At ang gobyerno noon, sabi ni Presidente Duterte, following the position of the former president in the previous administration, walang jurisdiction. Kasi, among others, umaklas na nga. Pinagpipilitan pa rin ng ICC noon na pumasok sila. At ang pinag-uusapan noon, sabi ng gobyerno, na tamang posisyon, teka muna, sa ilalim ng principle of complementarity, wala pa kayong jurisdiction sa amin. Kasi yung principle of complementarity yung tinatawag, magkakaroon lamang kayo ng jurisdiction sa aming mga miyembro ng bansa kung ang bansa na miyembro ay walang kakayahan na usigin yung mga nagkamit ng krimen laban sa sangkatauhan, o tinatawag na crimes against humanity. At kung walang kakayahan, saka lang kayo makakapasok sa amin. At kung kahit na kami may kakayahan, pero ayaw namin gumalaw, dahil siguro kami ang mismo ang dahilan, kami mismo ang lumalaban, pwede na rin kayong pumasok. Yun ang pinag-uusapan nila. Ang ICC at the time, at ang prosecutor, hindi pinag-uusapan ang demanda ni Presidente Duterte. Pinag-uusapan pa lamang nila kung maaari silang mag-assume o mag-assume ng jurisdiction. Pero sinasabi ng ICC, hindi, kasama yun eh. Kasi under Article 127, Paragraph 2, sinasabi doon na pag meron kaming nasimula na anumang bagay, nakalagay kasi doon, any matter under consideration by the ICC prior to the withdrawal, pasok kayo. You know, ang kanilang aba, sabi ko, mukha yatang malabong katwiran yun. That's absurd, that's illogical, it's nonsensical. Bakit ganun? Kaya ako inilagay yung principle of complementarity. Kasi yung sovereignty tinatawag. Ano ba sovereignty? Ang kapangyarihan na lumikha ng mga batas at pairalan ito at mamahala ang isang pamalaan o ang isang bansa ng sarili nilang sistema pampolitika at legal nang hindi pinakikialaman ng tagalabas na bansa. In other words, sovereignty is the supreme authority to enact laws and to govern without external control. Yan ang sovereignty ngayon. Dahil may mga pagkakataon nung mga nakaraang taon na merong mga presidente, merong mga diktador, mga tyrants na namuno sa kanilang bansa kung saan nilabag nila ang karapatang pangtao ng kanilang mamamayan, kung saan pinapapatay nila, maliban pa sa pagnanakaw ng kayamanan ng bayan. Nagkasundo yung mga bansa, natakot sila, sabi niya baka mangyari sa amin yan. So sumali sila sa International Criminal Court para managot dahil kung hindi nila kaya maninang bansa, hindi nila kayang panagutin yung presidente nila na nagkamit ng krimen, merong venue, merong remedyo. Yun lang ang pagkakataon na
yung kanilang katutubong kapangyarihan na mamahala sa sarili ng gobyerno, ay ibibigay nila yung isang bahagi doon. Part of that sovereignty na tinatawag. But, binibigay nila yan, may kondisyon. Hindi absolute. Makikialam ka lang sa amin, papayag lang kami, kung hindi namin kayang usingin. At kung kahit na kaya namin, kung ayaw namin gumalaw. That's the only condition that you can come in. Yun o ang pinag-uusapan nila noon. Hindi pa ho nila iniimbestiga yung demanda kay Presidente Duterte. Pero sinasabi nga nila, hindi, sinabi namin na sa Rome Statute, any matter. Mali ho yun. Yung any matter only refers to the charges. Hindi pa ho pinag-uusapan yung demanda eh. Pinag-uusapan pala kung makakapasok ba kayo sa amin o hindi. So hindi magiging bahagi yon ng any matter. Otherwise, paghahayaan natin yon, abay lahat. The moment na may magreklamo dyan sa ICC, pasok na lahat. Wala ka na ngayong, hindi mo na i-consider yung mga kondisyon. Kasi any matter eh. Can you imagine any matter? Di ibig sabihin, the moment magdemanda at tinanggap namin, hindi na kayo pa pwede. Ba't pa kayo nagkaroon ng tinatawag na withdrawal clause na pwedeng umalis? Yung pala, wala naman palang konsekwensya yun. Pangalawa, parang the moment maging miyembro ka, wala ka ng sovereignty. Hindi po pwede yun. Kaya yun po ang sinasabi natin na itong defense team, kailangan sabihin nila yun. Kasi kung ililimit mo lang, sabihin mo lang, hindi, under the Rome Statute, 2 years after the effective withdrawal, wala na kayong jurisdiction. Kailangan sabihin mo sa kanila na kung kung pagpipilitan nyo na yung any matter refers to any matter na kinonsider nyo the moment may nag-submit sa inyo ng reklamo, di ibig sabihin, talaga palang wala na kaming kapangyarihan kahit na anuman. Sinuko na namin ang aming sovereignty sa inyo. Dahil maging miyembro lang, kahit merong sinasabing mag-withdraw, hindi rin kami po pwede. Pero may financial obligation na kami, pwede pa kami mag-cooperate. Parang pa kayo nagkaroon? Madalit sabi, the ICC, by ruling such kind of doctrine that any matter refers to any matter under consideration the moment a submission is filed, it means it has arrogated unto itself the power to assume jurisdiction to every member state regardless of anything. Maging miyembro ka lang. Hindi naman po pwede yun. Yun ang pinupunto ko doon sa aking artikulo. Dahil yun ang unang niruling ng ICC. Kaya sabi ko, by dagdagan nyo, i-amplify nyo yung rason. Hindi po pwede kayo mag-limit lang doon sa, hindi. Sabi nyo, dapat within 1 year or 2 years kayo. Kailangan bigyan nyo ng reason na pag yan ang magiging doktrina nyo, tinanggalan nyo na ng kapangyarihan, ng kasarinlan ng lahat na membro ng bansa. Wala nang karapatan. Kayo na ang bossing all over pala. Wala na pala kami. Wala na kami palang binatbat. Dapat ganun ang mga argumento nila. Kasi, gaya na ang defense team nakapokus lamang doon sa ground na wala kayong jurisdiction kasi ginawa niya yung investigasyon. 2 taon malipas na epektibo na yung aming withdrawal. Ang sabi ko dyan, dapat dagdagan nila ang kanilang grounds. Kaya in-enumerate ko, kailangan ang ground nila isa. Wala kayong jurisdiction mulat sa pool. Bakit? Sapagkat sa ating saligang batas, meron tayong tinatawag na due process clause kung saan, kung gusto mong tanggalan ng buhay, ng ari-arian at ng kalayaan ng isang mamamayan, kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. At dahil dyan sa due process clause sa saligang batas, nagkaroon tayo ng batas sa Kodigo Sibil na bago mo mapanagot ang isang mamamayan sa isang krimen, dapat yung mamamayan na yan, alam niya na merong
nag-i-existing batas kaugnay dun sa kanyang ginawa. At para yung presumption na alam niya yon, kailangan yung batas na napasa at napirmahan ng presidente, o kahit na anong tratado man, that imposes penalty, kailangan ilathala mo sa official gazette o kaya naman sa isang newspaper of general circulation ng 3 beses. Yung pong paglathala sa official gazette at paglathala sa mga dyaryo, hindi po nangyari yun ng kalimutan. Kaya madali sabi, yung Rome Statute na pinaiiral nila ngayon, wala hong batas, wala hong buhay. Madali sabi, walang binding effect sa supposed to be sa ating bansa. Kasi yung Rome Statute, hindi mo sinunod yung reglamento na itinatakda na sa Ligang Batas. Ito na yan, kaya sinasabi ko, doon sa kaso ng Tovera versus Tanyada, kami yung mga abogado noon sa Mabini, Movement of Attorneys for Brotherhood and Integrity Nationalism, sa panahon ng Marcos Sr., kasi marami siyang pinalalabas ng mga dekreto, presidential decree. Naghaino kami ng demanda, Tovera, yung executive secretary noon. Sabi namin sa Korte Suprema, sabi ko sa ating sa Ligang Batas, kailangan ilathala ito, mga batas na ito, bago magkaroon ng buhay at saka epekto. Kaya yung mga presidential decree, hindi naman nila nilalathala. Paano malalaman ng tao na mali na pala yung ginagawa nila, basta ikukulong mo na lang dahil lumabag? Kaya sabi ko ng Korte Suprema, tama, lahat ng presidential decree na hindi pa nailalabas, ilabas niya yan, ilathala niya sa official gazette. Otherwise, walang epekto yan, walang binding force yan. O kaya, sinasabi po natin ngayon na ang defense team sa The Hague, huwag lang kayong ilimit ang inyong argumento dun sa umaklas kayo at nag-imbestiga sila 2 taon matapos yung epektibong pagkaklas ng bansa. Kailangan, hanapin nyo lahat ng pwedeng grounds. So that is one ground na walang jurisdiction mulat sa poll. Mulat sa poll, from the very beginning, wala kayong jurisdiction. Kaya hindi dapat umiral yung Rome Statute. Ang sabi ko pa, number 2 ground, mag-concentrate kayo dyan. 3 grounds ang binigay ko Kasi yung ginamit lang nila yung 3 ground. Yung sinasabi nila na umaklas na kami dyan, hindi kayo nagsimula sa tamang panahon. Yung pangalawa, yun yung dinidiscuss natin na kailangan sabihin nyo na wala kayong jurisdiction because of the principle of complementarity. Hindi principle of complementary, principle of complementarity. Ibig ko sabihin, yung batas ng Rome Statute, assuming, ipagpalagay mo na. Kasi yung unang ground, wala kayong jurisdiction. Kahit anong gawin nyo. Pero ipagpalagay na meron jurisdiction. Yung principle of complementarity ay isang kondisyon sa mga miyembro ng Estado, na miyembro ng International Court, na nilatag sa ICC. Pwede lang kayong pumasok sa amin kung hindi namin kaya na usigin yung gumagawa mga krimen laban sa sangkatauhan. At kung wala kaming kakayahan, kung may kakayahan kami, ayaw namin gawin. Madalit sabi, yun ay isang kondisyon na hindi sinusunod ho ng ICC. Kasi, kung matatanda mo na, mga 2 taon na nakakalipas, yung palang simula ng termino, pumapasok na sila at kinokontra na sila ni Marcos Jr. dahil nga walang jurisdiction. At yung Solicitor General at that time, kini-question din sila. Sabi niya, teka muna, meron kaming robust system, matabang sistema legal namin, pinoprosecute namin. Yun ang pinag-aaralan nila at pinagdidiskusyonan nila. Na sinabi na hindi sapat yung mga ebidensya nyo na malusog kayo. Kaya, inumpisa nila. Pero ang problema inumpisa nila 2 years after the effective withdrawal. Kaya sabi ko, kailangan 3 grounds. At yung pangatlong ground nyo, i-amplify nyo pa. Sabihin nyo
na pag yan, sinunod nyo yung doktrinang sinasabi nyo, tinanggalan nyo na ng sovereignty ang lahat ng bansang miyembro the moment they become members of the ICC. So yun ang aking sinasabi, dagdagan nyo ang inyong grounds para makita ng ICC dahil mukhang hindi nila pinag-aralan yung una-una, hindi nila pinag-aralan masyado yung Rome Statute. Pangalawa, hindi nila pinag-aaralan ng ating sistema legal dito. Dapat alam din nila yung konstitusyon. Ganon din, itong mga abogado doon, mga dayuhang abogado, yun ang sinasabi ko, na kailangan kasi may abogado kang Pilipino ron. Na hindi po pwede na you will just rely on President Duterte. Kasi kagaya niya, sinasabi niyo, may cognitive decline. Baka nakakalimutan niya na. So, hindi makakatulong sa inyo. Pero kung magpukonsulta kayo sa isang abogado rito, yung mga close to President Duterte, nakasama doon sa kanyang kabinete, makakatulong sa inyo. Pero kung ililimit ka lang yun sa sarili niyo, walang mangyayari diyan. Attorney, wala bang hindi ba part ng legal team ni former President Duterte si Attorney Mitchell Dea? Hindi, tama siya, pero nag-withdraw na siya. Hindi na nga siya nakapita. Abogado, mga taga ron. Pero, hindi po pwedeng walang Philippine lawyer doon. Kasi, intertwine ang Rome Statute sa ating konstitusyon at sa ating mga batas. Ano yan kung hindi alam yan ng mga defense lawyers noon, wala, o kagaya yan, tingnan mo. Dapat, kung nagkonsulta lamang sila, pwede nilang gamitin yung sinasabi kong 2 other grounds. Ginamit lang nila yung 3rd ground. Tapos, hindi pa nila ina-amplify. Nililimit lang nila. Hindi nila sinasabi na, teka muna, tinanggalan mo na kami lahat ng sovereignty. Meron kayong tinatawag na escape clause na pwede kami mag-withdraw. Pero sinasabi niya, hindi, kahit na kayo nag-escape, kami pa rin ang bossing nyo. O, biro mo yun. Dapat kasama yun sa mga argumento. I'm not even suggesting na maging membro pag-gado sa Pilipinas. Hindi po pwedeng kayo-kayo lang dyan na defense ng mga dayuhan. Dahil hindi nyo alam ang batas namin dito You have to consult. Kung ayaw nyo maging membro, kasi isa mga abogado, mga siloso ayaw nyo lang sasamahan pa. Makakadagdag pa sa sa legal fees, makukuha pa yung sa kanila. Pero talagang dapat you consult Philippine lawyers, yung magaling sa konstitusyon, yung mga nagpa-practice, at saka ang pinakamalaga, yung malapit ni Presidente Duterte, yung alam ang takbo ng kanyang isip, yung kasama niya sa kabinete ng mga panahon na si Presidente, para alam ang takbo ng kanyang patakaran laban sa mga sindikato ng droga. Yan ang makakatulong. Ang problema, hindi sila kumukonsulta. Ibig ba sabihin niya ng KOJC at ang mga miyembro taga-sunod ko hindi sasama sa scheduled November 16, 17, 18 peaceful rally for justice? Sasali po, Attorney Sal. Pero nagpaliwanag, ang sinasabi ng KOJC, sasali man sila sa mga rallies na inorganisa ng mga religious groups, ay hindi naman sila sasali sa kahit anumang efforts, Attorney Sal, na may purpose para to destabilize or any destabilization effort or move, Attorney Sal, na laban sa gobyerno. At ang grounds ng Kingdom of Jesus Christ sa pagsali sa mga peaceful rally ay in obedience sa Romans chapter 13, 1-2, Attorney Sal. And for that matter, what whether Iglesia ni Cristo, whether yan yung Jesus is Lord movement, whether yan yung kay Mike Velarde, mga protestante, at lahat pang ibang grupo, nagkakaroon sila ng mapayapang pagdiriwang o pagtitipon upang ihayag ang kanilang damdam laban sa ginagawang katiwalian sa gobyerno. Hindi yung para i-destabilize. Ang nagdi-destabilize sa gobyerno ay ang sarili niya.
Sapagkat pag ang gobyerno ay gumawa ng mali, you're destabilizing yourself. Nagre-react sa'yo ang taong bayan na supposed to be yun ang paglilingkuran mo at bibigyan mo ng proteksyon. Kaya yung mga grupong yan, kaya ho yan lumalabas sa kali, gaya ng paulit-ulit ko ng sinasabi, upang maihayag nila ang kanilang damdamin at makinig ang pamahalaan upang kung sakali man, baguhin ito ang kanilang sarili na sundin ang kanilang sinumpang sa kanilang mga oath of offices na sila ay maglilingkod, magbibigay ng proteksyon at bibigyan ng kalinga ang taong bayan. Yun ang purpose ng lahat ng rally. Pag hindi sila nakinig, hindi yung mga nagrarally ang gagalaw dyan. Kung hindi ang overwhelming tao, ilang milyon ba tayo? 100, 105, o 210 million Filipinos. Yung mga nagrarally, ilagay mo na sa 5 milyon. Ha? Hindi yun ang magdidesisyon kung papalitan ng gobyerno, hindi. Kung hindi yung mas nakararami, hindi yung mga nagrarally. Yung mga nagrarally, yun lamang, kumaga, nagbibigay ng pagkakataon sa pamahalaan na magbago na kayo kasi mali ginagawa nyo. Ayusin niyo ang gobyerno. Tugunan niyo ang pangangailangan ng gobyerno. Tapusin niyo ang katiwalian. Pusigin niyo at ipakulong niyo ang mga may kasalanan. Yun ang panawagan ng lahat ng mga nagrarally. Hindi dinidestabilize. Kaya nagkakaroon ng mga rally kasi nga itong gobyerno ay hindi po tumupad sa kanyang sumpa na maglingkod at manilbihan sa taong bayan. Tama yun. Kasi nga, kung yung trilyon na ninakaw nila, yun ay ginugol sa mga flood control. Hindi ganon katindi ang nangyari sa ating mga kababayan. Sabagat, kahit na matindi yung daluyong ng bagyo, ng ulan, ma-minimize, marireduce mo yung baha to a controllable level. But because ninakaw mo nga yung pera na dapat gugulin sa mga strukturang yun, talagang ang tao ang magiging biktima ng kawalangian at pagnanakaw ng mga pera ng taong bayan din, na binigay sa gobyerno o magitan ng buwis, na siyang dapat ginugulsa na. Kaya alam mo, noong isang araw, binanggit ko kay Carlo, isa sa mga nagpunta sa wake sa burol ng aking kapatid ay si Mayor Menchie Abalos. Ano man sabi niya sa akin? Sabi niya, alam po ninyo, kaming mga nasa LGU, nararamdaman namin at minumura kami ng tao kahit wala namang kasalanan dyan sa flood control projects. Galit sa amin, galit sa talaga sa gobyerno ang taong bayan. Kaya hindi talaga mapipigilan yung paglabas nila ngayon sa kalye. At sila ay nagpapahayag ng kanilang damdamin. Kasi kami, sabi niya, sa LGUs, kami mga mayors, kami mga governors, mga konsyal, minumura na ho kami dyan sa lugar namin, lalo na pag umuulan na at nagkakaroon na ng baha. Damay-damay ho kami kahit na wala kaming kinalaman. Kasi ano namang kinalaman namin yan sa flood control project, mga kongresista yan, mga senador yan, sila mga proponente yan, sila mga may hawak yan. Hindi naman ho kami pinapaalam, wala kaming kaalam-alam dyan. So, yan, si Mayor na yan, ang Mayor Menchie Abalos ng Mandaluyong. Tama naman, kasi alam po ninyo, yung mga conferences na ganyan, mga meetings na ganyan, habang totoo na kailangan kang nandun, pero pwede ka namang mag-decline. Kasi nga, syempre titingnan mo, mas kailangan ka rito sa ating bansa. Yun naman taon-taon naman pwedeng may ganun Or you can send somebody else. Kasi kung secretary ka, o kongresista ka, mas kailangan ka. Pwede, you can send your representatives there. Kasi ang tao, palaging hinahanap siyempre yung punong bayan.
yung kanilang mga inluklok dyan. Di ba? O kaya, you cannot blame people na nagagalit. At kung kahit na anong paliwanag mo, hindi papakinggan ang paliwanag mo. Mhm. Ang una, hindi mo kailangan ng order eh. Dapat kung ikaw ay matino, hindi ka alis sa bayan sa panahon ng kalamidad. Kailangan ka doon. Eh, di ba na, I remember si Leni Robredo, nabanatan din yan. Kasi typhoon na typhoon eh. Nandun sa abroad din. Kung ano-anong kung ano-anong meeting o whatever na ginawa niya doon. Itong si Marcos Jr., di ba? Nambatikos din siya na. Kasi palagi siya nagpupunta abroad sa panahon din na may problema dito. Dapat kasi hindi mo na kailangan ng batas, executive order. Dapat automatic sa iyo bilang punong bayan, in whatever capacity you're holding. Na pag mayroong problema ang bansa mo, huwag kang umalis. Doon ka sa lugar mong sinasakupan at gumawa ka ng kaparanan upang makatulong ka o makahadlang ka sa mga kapahamakan na darating sa taong bayan. Eh, nung panahon ni President nagkaroon ng mga declaration ng national state of calamity. Pero hindi isang taon. Eh, yung isang 2 linggo, isang buwan, hindi ganun katagal. Pero ako, yung deklarasyon na yan, makakatulong yan. Kasi yung pag walang deklarasyon ng state of national calamity, yung bureaucracy, mabagal makakuha ng mga kailangang pondo i-release. Maraming maraming bureaucratic na tawag, procedures. Pero kung meron kang deklarasyon, mas mabilis. Nandun na yung, of course, yung sinasabi mo na baka magkaroon ng pagkakataon ng corruption. Pero alam mo, sa panahon ngayon, nagalit ang tao, magdadalawa, tatlong isip yung gagawa pa ng kalokohan. Dahil talaga sobrang galit na ng tao eh. Pumuputok na sa galit nga eh. Kaya nga, gaya ng sinasabi ko sa programang ito, pag itong pamahalaan ito, hindi nila makontain yung galit ng tao, hindi sila gumawa ng kapanipaniwala, may kredibilidad. Kasi hinihingi ng tao ngayon, ipakulong nyo na yung mga may kagagawan ng pagnakaw sa trilyon ng pera na para sa flood control projects. Na dahil ninakaw nila, hindi nagawa lahat yan. Karamihan naging ghost. Kaya kailangan, ipakulong yan. Kaya ang problema, puro imbestiga dito, imbestiga doon, pagtakip dito, pagtakip doon. Tapos lumiliga pa ng mga bagong kaso ni Bato, kaso ni Bongo, kaso dyan sa Dolomite, para tinatakpan nila yung mga galit ng tao. Pero hindi po pwede. Talagang galit ang tao, kaya kailangan gumalaw sila. Otherwise, gaya na sinabi ko, pag hindi po kayo gumalaw, Mr. President, believe me, there will be a regime change. In whatever form it will take, there will be. If you do not do your thing as president, listen to your closest friend. Alam mo na yung pinakamalapit ng kaibigan. 2 weeks ago, pinagsabihan siya. Pinagpayuhan siya. Kababata niya, kaibigan niya, confident niya. Sabi niya, Bongit, gawin mo ang dapat mong gawin bilang presidente ng bansa. Kasi pag hindi ka gumalaw, baka sa Disyembre, wala ka na sa Malangit. In other words, this friend of his so concerned. He knows what is happening on the ground. Alam niya, nararamdaman niya ang galit ng taong bayan. Kaya, concerned siya sa kanyang kaibigan. Gawin mo na. In relation to that, di ba, meron tayong mga panukala. Nilabas na natin sa Manila Times. Araw-araw na natin dinidiscuss dito. Naghihintay na lang tayo ng galaw niya. Otherwise, talaga, tuloy-tuloy niya. Anong reaction niya, Attorney Sal, sa sinabi ng friend niya? At sabi, tinanong na, wala, alam mo naman yun, babagal. Hindi kasi pa, alam mo, hindi pa nakarating yung enlightenment sa kanya, Attorney Sal. kasi he was born with a silk on his mouth.
puro karangyaan ang ano niya. Hindi siya yung street smart, hindi siya lumabas sa kanya. Kaya parang ang tagal bago pumasok sa kanya. Yun lang ang soda niya, di ba? Sabi niya, mahiya naman kayo. Dapat yun mahiya naman tayo kasi siya ang presidente eh. Kung may ginawang kalokohan ng Kongreso, wala namang magagawa yan kung hindi mo alam. Ang presidente, yung mga pinasa niyan, ikaw ang pumipirma. Yung mga in-insert niya ng mga projects na dapat wala, alam mo rin yun, pinirmahan mo. Kaya, yan ang problema. Naging party boy itong ating presidente, mabait eh. O kaya, either na paglalaroan siya, or hindi niya kagad makuha, matagal ang dating bago siya makapilos. Yan ang problema. Tinanong ako ng mga reporters niya. Nagbigay ako ng payag. Sabi ko, unang-una, yung payag ni Rimulya, ayan ay isang pagtatangka na ilihis ang issue ng korupsyon laban sa gobyerno. Kasi, pag sinabi mo nga rin sa si Bato, yan ang pag-uusapan, di ba? Kahit na hindi totoo, pag-uusapan, whether you like it or not, hot issue yun eh. So, madaling sabi, ginagawa ni Boying, pareho ng ginagawa ni Clara, Malacanang, nagkakaroon sila naglalaban, lumilika sila ng mga issue para iba ang pag-usapan. Kaya nung Kibongo, sinasama nila, kahit na hindi kasama dahil sa kalokohan na yan. Yung Dolomite, kung ano-anong pinapasok nila para to cover up. Pero, nasabi mo na rin lang yung pag-aresto ngayon. Alam po niyo, huwag kayong mag-alala niya sa pag-aresto. Sabi ko nga dyan sa aking statement. Even assuming na meron, na tinanggihan na meron. Kasi sabi lang yung spokesman ng ICC mismo, there is only one pending active case, and that is the case of President Duterte. That is short of saying that no other cases have been received by the ICC. Hence, no warrant of arrest has been issued. But even assuming na meron, pagpalagay mo na lang meron, huwag mo kayong mag-alala sapagkat hindi na nila magagawa yung ginawa nila kay Presidente Duterte, kay Bato. At kung kay Bongo, gusto nilang isama lahat ng mga kalyado. Hindi na, bakit, alam niyo ba kung bakit? Yung pong Korte Suprema noong Abril 8, ngayong taon na ito, isang buwan matapos na arestuin si Presidente Duterte. Sila po ay gumawa ng mga dagdag na reglamento para ipatupad ang extradition treaty. Sa ilalim ng extradition treaty, kailangan mo talaga, bago mo maibigay o maisuko ang isang mamamayan na hinihingi ng ibang bansa para isuko mo sa kanila dahil may ginawang kalokohan sa kanila o krimen, kailangan pala na pumasok sa hukuman natin. Yan o sa extradition treaty. Pero ang problema, ang ginawa ng Korte Suprema, dahil nakita nila mukhang masyadong hindi maliwanag, sinabi lang doon, pumasok sa isang court. Ang ginawa ng Korte Suprema, talagang isa-isa, kailangan yung requesting country, requesting institution gaya ng ICC, you have to file a request for extradition sa gobyerno at kailangan yung request mo pumasok sa hukuman. Ito pang gagawin, itong complaint, kailan mo ipapile, ito ang mga prosedimento. Madaling sabi, napakahirap ngayon na magpatapon ng isang mamamayan. Hindi na basta makakagalaw ang gobyerno ngayon sapagkat klarado na, detalyado na ang gagawin ng isang gobyerno bago magpatapon, magsubuko ng isang mamamayan. Kaya huwag mo kayong mag-alala. Hindi na mauulit siyang ginagawa. Maliban pa dyan, dati na nga galit ang tao Dadagdagan mo pa, galit na nga sa ginawa ng Presidente Duterte. Magtatangka pa kayo, wala. Alam mo na, nasabihin ko na sa'yo. Mm-hmm. Yung rally sa 16, 17, 18, nakapigini yung men. Pag yan mga yan, pati yung sa November 30, nagsama-sama yan. Nagsama-sama. Game over men. Yes, attorney. Let me clarify.
Mhm. Or ang gagawin. Kaya nga sinasabi ng kaibigan niya, gawin mo dapat mong gawin bilang presidente. Paulong mo na lahat kasi yan. Alam mo na naman kung sino yung mga yan. Itong presidente, mayroon kang kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas. You can do anything. Tingnan mo yung tatay mo may ginawa. Tingnan mo si Cory may ginawa. O ikaw, meron ka naman pwedeng gawin. Hindi gawin mo. But, kailangan, pag may gagawin ka, be sure na wala kang pagtatakpan. Kasi pag may ginawa ka, meron kang pinagtakpan, meron kang in-exempt sa gagawin mo, damay ka pa. Hindi ka pa rin makakalusot. You have to sacrifice. Hindi ba sabi ni Presidente Duterte, nung siya ay Presidente, bigyan niyo ako ng prueba na involved sa illegal itong aking mga anak at ako mismo papatayin ko sila sa harapan niyo. Ganun. Ganun dapat ang style. Wala kang pagtatakpan, wala kang i-exempt. Kasi presidente ka ng bansa eh. Yan ang pangunahing tungkulin mo. Manilbihan ka at bigyan mo ng proteksyon. Even at the risk of your own life or at the risk of your own children and at the risk of your own family. Kasi pumasok ka dyan eh. Kasama yan. And, Attorney Sal, ang tanong ngayon ng marami sa ating kababayan, kaya ba niya? Yan nga ang tanong natin. Kung kaya, hindi pa. Diba sinabi ko na nga, investigasyon. Tapos na yung investigasyon, alam na natin kung sino. Ang problema, hindi, hanggang ngayon wala kayong pinapayal na kaso. Ayaw yung kasi lang, Saldico, ayaw yung tawagin si Martin Romualdez, madali sabi, you're covering up for them. Kaya lalo nagagalit ang tao. Kaya useless lahat yung mga nakikita natin investigasyon. Cover up lahat yan. Wala niya yung mga abogado. Natural, ipagtatanggol nila. Otherwise, ba't pa sila nag-abogado? Hindi nila ipagtatanggol. Kaya nga tayo may hukuman eh. Pagtatanggol mo yung kliyente mo, dahil yan ang trabaho mo. Pero pagdating sa hukuman, kahit anong pagtatanggol mo doon, kung may ebidensya, talo ka rin. Sa ngayon, kinilig mga tal natin, habang totoo na nandiyan yung O1, pero hindi yung as predicted na talagang super typhoon. Tayo dito sa Maynila, medyo natutuwa tayo na hindi masyado rin ang lakas ng ulan o lakas ng hangin. You notice, kasi yung prediction talagang tinitingnan mo yung coverage ng typhoon eh. Mas malaki pa sa Pilipinas eh. O halos kapareho ng Pilipinas, di ba? Yung plano din. Tama yung mga sinasabi nangyari dito sa ating bansa. Saka, huwag natin rin kalimutan na ang tayo, we create our own problem. Alam mo yung climate change, yung pagbabago ng klima, mainit, biglang ulan, tapos pagkakamos, ngayon, ganito pag-intindi. Tayo rin na may kagagawa niyan, di ba? Kasi, hindi natin inalagaan ng ating mga bukirin, ng ating mga natural resources. Inubungkal natin ng lupa, yung bundok, pinapatag natin, yung mga punong kahoy, tinatanggal natin. Kahit may flood control, di ba meron din tayo mga umaandar na flood control? Pero bakit nababaha yung merong mga ganon? Simple. Kasi nababara yung mga dinadaanan ng tubig. Bakit nababara? Kasi tao, tumatapon ng mga basura din. O madali sabi, tayo ang nag-create din ng ating problema. So, whether magnakaw o hindi magnakaw, magkakaroon pa rin ng problema. Kasi nga tayong gumagawa ng problema natin. Kaya dapat talaga, gaya ng sinabi mo, everything has a reason. Dahil dumating yan, ibig sabihin, pinapaalala na tayo ng nakilang Diyos na kayo rin ang gumagawa ng iyong pagdaranas, kayo rin ang gumagawa ng mga problema, ng mga pagdating ng mga sakalangan. Yan para paalalahanan kayo na kayong tao na nilikha ko, gawin nyo ang inyong mga obligasyon bilang tao. Mahalin nyo ang inyong kalikasan. Mahalin nyo ang inyong kapwa. Magpaka-banal kayo, gaya ng magiging banal ng aking anak na si Kristo.